Mapsat. Tatlo pala yung mga sabay-sabay. Hindi lang pala yung sa Pampanga. Pakinggan nga natin si attorney. Ay, naririnig niyo ba? Sorry, ako lang nakakarinig. Sorry. Hindi ko pala na-share. Ito. O guys, sabay-sabay yung tatlong lugar kanina lang, no? Na ni-raid po ng CIDG, PNP, CIDG. Tatlo pala, kala ko isa lang yung sa Pampanga. Meron pa palang ibang lugar. Mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Kape at Kwentuhan. O mga kabunyog, sabay-sabay na ni-raid Sabay-sabay na ni-raid ng mga elemento ng PNP, CIDG at ng National Bureau of Investigation ang tatlong lugar. Magkakahiwalay na lugar ito, sabay-sabay na ni-raid. Sa Parañaque, sa Parañaque, Bulacan at sa Pampanga. O yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang mainit na balita ngayon. Yan ang mainit na balita. Ang mga pinagsususpitsahan o pinaniniwalaang pinagpataguan ni Bato de la Rosa sa tatlong magkakahiwalay na lugar ay sabay-sabay na ni-raid. Mga kabunyog, sabay-sabay na ni-raid ng mga elemento ng CIDG, Philippine National Police, ng National Bureau of Investigation at ng National Bureau of Investigation. Ang tatlong mga lugar ay sa Parañaque, Pampanga, yata sa Bulacan. Pero ang pinakamatindi yung sa Pampanga, sa Angeles, doon sa Malibago. Yung bahay na ni-raid doon sa isang subdivision, mag-aari daw yun ng uncle ni Robin Padilla. Ni Robin Hood Padilla. Mag-aari daw yun ng uncle ni Robin Hood Padilla, ni-raid ng mga elemento ng ni-raid ito ng mga elemento mga kabunyog. Bakit na parang nawala tayo? Mayroon pa ba tayo sa Mayroon pa ba tayo sa YouTube? Sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel natin, meron ba tayo? Ayan, sandali. Tingnan ko muna. Ayan. Mayroon tayo sa Attorney Ricky Tumuturgo ba? May nanonood ba sa atin sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel natin? Sa Attorney Ricky Tumuturgo YouTube channel? YouTube channel. Ating topic ngayon, ni-raid ng mga elemento ng PNP at ng PNP CIDG ito. At saka yung mga sa ng NBI. Kaya lang, hindi inabutan si Bato. Hindi inabutan si Bato, mga kabunyog, mga kababayan. Nakatunog ba? Ano yan? Anyway, hayaan natin kung hindi man inabutan si Bato ngayon, parang lang yan, parang dry run. Yun. Dry run. Parang dry run ang labas niyan, mga kabunyog, mga kababayan. Bakit dry run? Ito parang lumalabas dito. At least nakikita natin gumagalaw ang PNP at ang NBI, hindi man inabutan ngayon si Bato sa susunod niyan. Tsaka yun, sigurado nagdala na yan ng matinding takot kay Bato. Sigurado nagdala na yan ng matinding takot kay Bato. Siyempre nakarating na sa kanya. Malamang talaga namang ginagamit ni Bato yung lugar na yon. Malamang totoo yan. Kaya lang sa pagkakataong ito wala na si Bato doon. Anyway, hindi man nagtagumpay yung mga pag-raid ngayon ng mga elemento ng NBI. Sige lang, suportado kayo ng taong bayan. Ang importante ginagawa nyo, ginagawa nyo ang mission ninyo, ang trabaho ninyo. At yan, makakarating na yan kay Bato. Makakarating na yan kay Bato na nire-raid na ang mga posibleng tinutuluyan niya. Kaya yan mga kabunyog, hayaan lang natin. Pero ang sigurado dyan, kabado na yan si Bato. Ibig sabihin, talagang determinado ang gobyerno na huntingin siya. Actually, nagsabi na si NBI Director Melvin Matibag. Sabi niya, mahirap-hirap lang talaga itong kay Bato kasi alam naman natin, dating military yan, dating PNP chief,
Kaya hindi rin madali itong paghanap kay Bato at pag-aresto kay Bato. Pero sabi naman ni Director Matibag ng NBI, sabi naman ni Director Matibag, sa bandang huli, maaaresto rin yan si Bato. Hayaan natin yan. No? At ang maganda dito, nagtutulungan na ang PNP, CIDG at ang NBI. Dati kasi, NBI lang yung nakikita nating gumagalaw, di ba? O, yung dati, yung PNP hindi. O, pero dito, magkasama na yung PNP at ang CIDG. Ang PNP, CIDG at ang NBI. Hindi tulad nung una, parang solo lang ng NBI ni Director Matibag, Melvin Matibag, sila lang yung gumagalaw. Dito kasama na yung CIDG. Kaya, saludo tayo na sa pagkakataong ito, ang mga major law enforcement agencies ay nagtutulungan na. Ano, mga kabunyog, mga kababayan. Ano man ang sabihin, magkantsaw man ang mga DDS na walang inabutan, pero sigurado yan, kinakabahan na yan si Bato. Kinakabahan na yan si Bato. Mga kabunyog, mga kababayan. Kasi alam niya, desisyonado ang gobyerno. Kaya, ano ito, hindi man sila nagtagumpay ngayon, saludo na rin tayo na nagtutulungan na sila. Yun naman yung hinahanap natin na yung mga law enforcement agencies natin ay magtulungan. Kasi dati, ang mahirap kasi nung dati, NBI lang yung naghahanap kay Bato. Ang desisyonado lang na mag-aresto kay Bato ay NBI, sila Director Melvin Matibag. Yung PNP hindi. Pero ngayon, nandiyan na ngayon yung, PNP CIDG, Criminal Investigation and Detection Group. Mga kabunyog, mga kababayan. Ano yan? Kumbaga, saluduhan natin ang NBI at ang PNP CIDG sa pagtutulungan nila. Hindi man inabutan si Bato doon sa 3 lugar na yun na magkakahiwalay. Yung takot na dala-dala kay Bato niya, natutorture na yun. Lalo na yung pamilya niya, lalo na yung asawa niya, di ba? Yung asawa niya nakikiusap na. Kasi alam din nila yan. Parang katulad din yan kay Kibuloy. Ay di ba nung una si Kibuloy, nung una, mayabang pa yung bakit laging sinasabi na si Kibuloy daw ay nasa malapit ng maaresto samantalang wala naman si Kibuloy dito, 'di ba? Yun yung laging sinasabi ng mga DOJC noon at ng mga DDS. Dinidistract nila noon si General Nicolas Torre. Pero sa bandang uli, nagkumpay si General Nicolas Torre. Ganyan din ang mangyayari ngayon. Ganyan din yan, mga kabunyog. Ganyan din ang mangyayari diyan. Hayaan lang natin sa darating na mga araw maaaresto rin yan si Bato. Ang importante, wag nating tatantanan ang pagsuporta sa ating law enforcement agencies. Parang tulad din ng ginawa noon ni General Torre. Ay di ba noon nang hindi naaaresto si Kibuloy, ilang araw na yon, halos 2 linggo na, hindi pa naman nakukuha si Kibuloy. Tapos nagdi-drill na si Torre doon sa loob ng QJC compound. Tapos sinasabi na ng mga DDS, wala namang yan. Wala namang maaaresto diyan, wala diyan si Kibuloy. Sa bandang huli anong nangyari? Di ba? Determinado si General Torre, sa bandang huli naaresto rin si Kibuloy. Kaya yan, mga kabunyog. Kahit hindi pa ngayon nagtagumpay ang mga autoridad, suportahan natin. Kasi mahirap din tong ginagawa nilang ito . Siyempre hindi naman simpleng target si Bato. Ito pa, mga kabunyog. Si Padilla, si Robin Hood Padilla, kapartner ni Bato. Sinampahan na ng reklamo, nirekomenda na ng CIDG sa Department of Justice na kasuhan ng obstruction of justice. Yan. Ito na, mga kabunyog, mga kababayan. Ito, formal nang naglabas, nagrekomenda ang Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group na kasuhan. Kasuhan si Robin Hood Padilla at ang iba pang individual na kasabwat sa pagpapatakas kay Bato noong May 14 ng madaling araw. Ito, mga kabunyog, mga kababayan, ito? Matinding balita na naman ito. Pero alam niyo kung ano ang mas matindi diyan? Ang mas matindi diyan, pag napatunayan si Robin Padilla na guilty siya sa obstruction of justice kasi pinatakas niya si Bato de la Rosa. Pag napatunayan siya diyan, alam niyo ang dagdag na penalty diyan? Aside sa makukulong ka, parang 2 years yata yan, 2 years to 4 years yata yan na pagkakakulong. Pero hindi yung pagkakakulong. Ang matindi doon, yung accessory penalty. Perpetual disqualification from holding public office kapag ang nakagawa ng krimen na obstruction of justice ay public official. Yan, mga kabunyog, mga kababayan, tandaan natin yan.
Yung nirereklamo ngayon ng CIDG, kasi CIDG formally nagrekomenda na sa DOJ na sampahan ng kasong obstruction of justice si Robin Hood Padilla, ang iba pang mga individual na batay sa investigasyon ng CIDG ay tumulong na makatakas si Bato de la Rosa. Recommendation na yan ng CIDG. O ngayon mga kabunyog, ano ang parusa kapag na guilty yan si Bato de la Rosa ay si Padilla dyan? Hindi lang siya makukulong. Maiksi lang yung pagkakakulong, 2 years to 4 years lang yata. Pero may accessory penalty na kapag public official ka na ikaw ay sangkot sa obstruction of justice, perpetual disqualification ka from holding public office. Anong batas? Presidential decree yan eh. Presidential decree yan. PD, ano ba yun? Tungkol yan sa obstruction of justice eh. Yung obstruction of justice. Anong PD ba yan? Ito, Presidential Decree 1829, penalizing obstruction of apprehension and prosecution of criminal offenders. So yan PD 1829. Ito yung Presidential Decree o batas ng obstruction of justice. Ang Section 1, the penalty of pression correctional in its maximum period. Yan shall be imposed upon any person. Yun So ito, pasok dito si Bato. Letter C, harboring or concealing or facilitating the escape. Facilitating the escape, tumulong sa pagtakas. Pasok siya dito eh. Ngayon, ano ang nakalagay sa Section 2? If any of the foregoing acts is committed by a public official or employees, he shall, in addition to the penalties provided thereunder, suffer perpetual disqualification from holding public office. Yun, nakita nyo? Yung binasa ko matindi yun. Kaya si Robin Hood Padilla under Presidential Decree 1829, kasi public official siya, mga kabunyog, ano ito? Dahil public official siya, in addition sa pagkakakulong, dagdag sa pagkakakulong, siya ay mapaparusahan ng perpetual disqualification from holding public office. Yan mga kabunyog Si Robin Padilla lang ba yan? Hindi. Sino pa na mayroon pa doon na mga inirekomenda ang CIDG. Mayroon pa. May rekomendasyon ang CIDG na mga kakasuhan ng obstruction of justice, Presidential Decree 1829, violation niya, obstruction of justice. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, ayon sa investigasyon ng CIDG, hindi totoo yung sinasabi ni Robin Padilla na nakisakay lang sa kanya si Bato de la Rosa. Ayon sa CIDG, sa kanilang investigasyon, hindi totoo na parang nawalang alam si Padilla na tatakas si Bato de la Rosa. Wala. Hindi totoo yun. Sabi ng CIDG, planado, coordinated, pre-planned, yun, planado, coordinated. Kaya yung mga nangyari nung gabi na yon at ng madaling araw, hindi yun simpleng, yung sinasabi ni Padilla, hindi niya naman alam na tatakas si Bato. Ang sabi lang daw sa kanya, pwede bang makisabay? At siya naman daw, pinasabay niya naman. Hindi yun. Hindi yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sabi ng CIDG sa DOJ, nagrekomenda na ang CIDG na sampahan ng kasong obstruction of justice, violation of Section 1 of Presidential Decree 1829, obstruction of justice. At ang malahalagang dyan, aside sa makukulong siya, si Robin Hood Padilla, perpetual disqualification from holding public office. Yan mga kabunyog. Kaya maganda ito. Kaya alam nyo, sa totoo lang, lahat ng mga senador ng mayorya may mga kaso ngayon. Tapos sasabihin na naman nila, political persecution. Hindi yan. Ito bang kaso na ito ni Robin Padilla na nirekomenda ng CIDG, gawa-gawa lang ba to? Hindi ito gawa-gawa. Talaga namang pinatakas ni Robin Padilla si Bato de la Rosa. Di ba? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito? Facilitating the escape. Letter C yan ng Section 1. Facilitating the escape. Finacilitate niya yung pagtakas. Hindi naniniwala ang CIDG na walang alam si Padilla, na parang sinasabi niya, hindi ko alam, nakisakay lang si Bato sa akin. Nagkaalam lang na kung pwede daw ba makisakay. Hindi. Sabi ng CIDG, planado, pre-planned yun, pinagplanuhan yung pagtakas ni Bato de la Rosa. Yun, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya, tama ito. Ito yung masaklap dyan. Kapag nalaman ngayon ng ICC na ganun nga ang ginawa ni Padilla, mayroong mga formal investigation reports na lalabas dyan, posibleng ang ICC mismo maglabas ng warrant of arrest kay Robin Padilla. So dalawa ang pwedeng maging kaso kay Robin Padilla. Sa local na korte natin, obstruction of justice. Sa ICC, ganun pa rin. Offenses in the administration of justice. Okay?
Kaya wag nilang sabihin na panggigipit na naman yan. Ginawa ni Robin Hood Padilla yun. Pagbayaran niya yun. Kung kasuhan man siya ngayon ng obstruction of justice, kung lumabas man ang warrant of arrest sa kanya ng ICC, kagagawan niya yan. Sino namang maniniwala doon sa sinabi niya na hindi niya alam na tatakas si Bato? Ay, wag nyo nga kami Robin Hood Padilla. At ito pa mga kabunyog, mga kababayan, ito pa. Ang matindi dito, diniklara na ng PNP at ng NBI na armed and dangerous si Bato. O yan sabi ng PNP at ng NBI, deklarado nila, kinukonsidera nila si Bato de la Rosa na armed and dangerous. Kasi ano yan dating military, tapos dating PNP chief. Ang nakarehistro sa kanyang armas, 118. Nakarehistro sa kanya yan, lisensyadong mga baril yan. Imaginein mo yan, 118 na baril. Kay Bato de la Rosa lang yan na nakapangalan. Yung nakapangalan sa kanya, mayroong high-powered rifles, HPRs, mayroong shotguns, mayroong mga pistola, 118 na piraso ng baril yung lisensyado kay Bato. Tapos sasabihin ngayon nila, Atty. Israelito Torion, hindi daw totoo na armed and dangerous si Bato. Kasi nung sinabi ng NBI saka ng PNP na armed and dangerous si Bato, umalma sila Atty. Torion at Atty. Bundok. Ang sabi nila, grabe naman yan. Hindi naman siya armed and dangerous. Ang armed and dangerous ay ang NBI. Ganun yun pagkakasabi ng kinukontra ng mga NBI ay ng mga abogado ni Torion. Kinukontra ni Atty. Torion at Atty. Bundok, mga abogado ni Bato, yung pagkakadeklara ng NBI, pronouncement ng NBI at ng PNP, ni PNP Chief Nartatis, na tinuturing nilang armado at mapanganib si Bato de la Rosa. Sabi ng mga abogado ni Bato, bakit naman ninyo i-consider na armed and dangerous? Hindi naman ganon. Paano mo hindi masasabing armed and dangerous? Ang baril na nakarehistro sa kanya, nagsabi na rin si Bato, hindi siya pahuhuli, hindi siya paaaresto. Yun yung yun yung sabi ni Bato. Ano man ang mangyari, hindi siya paaaresto. Naniniwala rin ang NBI at ang PNP talagang hindi basta-basta paaaresto si Bato. Ano ang patunay na hindi paaaresto si Bato? Basta-basta. Hindi ito madaling arestuhin. Nakita nyo naman yung pagpasok doon sa batasan. Linapitan pa lang siyang ng dalawang NBI na babae. Inaano pa lang siya, pinipresentan pa lang ng warrant. Anong ginawa ni Bato? Tinabig yung dalawang babae na NBI. Tinabig. Ito sabay takbo. Makikita nyo naman yung pagtakas ni Bato. Makikita nyo yung pagtakas ni Bato, talagang hindi pa huhuli ng buhay, di ba? Nagkakandarapan na nga siya, kaaakyat Anong ibig sabihin nun? Anong pinapakita doon? Ano ang pinapakita doon sa pagtakbo ni Bato? Yung paakyat sa hagdan. Yung kahit nagkakandarapan na siya, paspasan ang takbo niya. Ibig sabihin, hindi siya pahuhuli talaga ng basta-basta. Kasi si Bato, ayaw niya nang matulad kay Duterte na madala sa ICC. Kaya gagawin niya ang lahat. Ngayon ang tanong, manlaban kaya si Bato? Ay sinabi naman ng PNP, sana wag manlaban si Bato. Sana wag manlaban. Sabi nga ng PNP, ni PNP Chief Nartatis, sana sumuko ng mahinahon si Bato. Kasi dati naman siyang police officer. Dati naman siyang PNP chief. So sana mag-cooperate na lang siya. Ay kaya lang mukhang talaga si Bato Sabi nga ni Director Melvin Matibag at sabi ng PNP, kung titingnan yung padron, yung pattern ni Bato lately, hindi pa aaresto basta-basta Bakit? Nagtago ka ng 6 na buwan. Halos 6 na buwan ka nagtago. Tapos nung nagkita ka doon sa batasan, pasok niya pa lang doon sa entrance, nilalapitan pa lang ng NBI, biglang tumakbo na. Pinabig yung dalawang Sabi nga nila Director Matibag ng NBI, hindi namin inaasahan yun Na-underestimate namin si Bato. Kala namin pag linapitan ng arresting officers ay susunod. Hindi Nang lumapit yung mga NBI, babae nga yun, tinabig yung NBI. Tapos tumakbo na papasok. Wala nang nakapigil sa kanya, wala nang lingon-lingon. Kahit hindi naman NBI yung humahabol sa kanya, mga staff niya. Di ba? Kaya sabi ng mga otoridad, hindi yan basta-basta paaaresto si Bato. Kaya handa sila sa ganun. Bagamat wino-work out nila na sana si Bato ay mag-cooperate. Huwag siyang manlaban kasi nga baka may mangyari sa kanya. Kaya pinapakiusapan si Bato na mag-cooperate. Si dati naman siyang PNP chief, police officer siya. Senador siya ng bansa. Kaya lang
kahit naman ganun ang policy nila na sabi ng mga otoridad, kahit ganun yung protocol, yung standard operating procedure na pipilitin nila na si Bato ay ma-aresto ng buhay. Kaya lang naghahanda rin sila na baka man laban. O baka lang. Hindi naman nila to pipilitin naman laban. Hindi naman. Hindi naman tulad ng policy nila Bato noon at nila Duterte na pinipilit man laban. Ang mga inaaresto noon, pinipilit nilang manlaban. Ha? O yun mga kabunyog, mga kababayan. Kaya dito, sa pagkakataong ito, sabi ng mga autoridad, handa sila. Pero sisikapin nila na maaresto si Bato ng buhay. Kaya hinihingi nila kay Bato na sana mag-cooperate na lang ito. Huwag nang manlaban. Ayaw din naman nilang may mangyari kay Bato. Kaya lang yun na nga, sa ano kasi ni Bato, lately yung mga actuations niya, nagtago siya ng 6 months. Wala pa nga yung warrant of arrest. Hindi pa nakikita, nagtago na. O, pangalawa, biglang pagpasok niya doon sa batasan, kaagad-agad, pataas. Hindi mo mahabol. Hindi niya nga alam na ang mga humahabol sa kanya, staff niya na, hindi naman NBI. Pangatlo, nung malaman niya na denied ang TRO niya, walang binigay na TRO, agad-agad, tumakas kinaumagahan. Ano ang pinapakita doon? Walang plano na magpa-aresto si Bato. Yun yung analysis ng mga law enforcement natin. Maghanda sa pag-aresto kay Bato. Kasi hindi yan basta-basta pa-aresto. O anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan po ang mga nangyari kay Bato de la Rosa, mga kabunyog. Kaya sabi ng mga autoridad, hahanapin nila si Bato. At sabi ni Director Melvin Matibag, hindi magtatagal, maa-aresto rin yan si Bato de la Rosa. O ngayon, ngayon mga kabunyog, itong mga mayors sa ilalim ng Mayors for Good Governance, actually ito yung group